Magkaharap na nakaupo sa lamesa sina Ivy at Ismael. Saglit na natulala si Ismael at nilalaro sa utak ang sinabi ng kasintahan. I'm really sorry, Ismael. Hindi naman ikaw ang problema eh, kundi ako mismo. Sana wag kang magalit sa naging desisyon ko. Bakit naman bigla-bigla ang naging desisyon mo? May nagawa ba akong ayaw mo o ikinagalit mo? Sabihin mo sa akin para magbago ako. Pag-usapan natin to. Alam mo ang tunay na dahilan kung bakit ako nakikipaghiwalay. Kung tungkol lang sa kasal ang gusto mo, naiintindihan ko naman na gusto mo na mag-settle down tayo. Pero hindi pa talaga sapat yung ipon ko eh. Pangarap ko magkaroon tayo ng sariling bahay na matatawag na atin na nga. Gusto ko rin magkaroon ng malaking ipon sa bangko para hindi mo na kailangan magtrabaho kapag naikasal na tayo. Mas gusto ko mag-alaga ka na lang ng mga anak natin. Ayokong mahirapan ka. Mahirap ang buhay ngayon, kaya hindi naman agad-agad ganun kadali ang magpakasal. Akala ko ba na pag-usapan na natin to? 2 years lang naman ang hinihingi kong palugit. Sa tingin mo ba, makakaipon ka ng malaki sa pagiging teacher lang? Halos kalahati lang yan ang sinasahod ko sa trabaho, Ismael. Huwag mo naman sanang nilalang ang pagiging teacher ko. Marangal naman ang trabaho na to. Isa pa, ito yung pangarap ko. So hindi lang pala issue dito ang tungkol sa kasal natin, kung bakit ka makikipaghiwalay. Pati na rin pala ang maliit na sinasahod ko. Issue na rin sa'yo. Hindi ganun ang ibig kong sabihin, Ismael. Nami-misinterpret mo ako eh. Misinterpret? Malinaw ang sinabi mo eh. Alam mo walang mangyayari sa pagtatalo natin. Ang mabuti pa siguro ihatid na kita sa inyo para makapag-isip ka na maayos. Baka kailangan mo lang maligo para mahimasmasan ka. Hindi ako nakikipagbiruan ngayon, Ismael. Ayan ka na naman sa pangjo-joke mo eh. Pwede ba? Maging seryoso ka naman kahit ngayon lang. Seryoso naman ako ah. Lalo na sa'yo. Sobrang seryoso ko. Ewan ko sa'yo. Huwag mo na ako ihatid pa uwi. Kaya ko nang umuwing mag-isa. Hahawakan na sana ni Ismael ang kamay ni Ivy, pero kinabig lamang iyon ng babae. Mabibigat ang mga paang lumabas siya ng restaurant at iniwan ang nobyo. Nang gabing yun, hindi na muna umuwi si Ismael. Dumiretso muna siya sa bar sa bayan at uminom mag-isa. Habang nakatutok ang mga mata sa basong hawak, ay naramdaman niyang may tumabi sa kanya. Hindi siya nag-abalang lingunin ang nasa tabi, pero umabot sa ilong niya ang pabangong gamit nito. Waiter, pa-order. Agad namang bumati ang waiter at binitiwan ang pinupunasang bote ng alak. Isang Hammer whiskey nga. Para sa pusong sawi na dapat na yatang pukpukin ng martilyo para magising sa katotohanan. Ano pong order niyo, ma'am? May lalaki ba kayo dyan? Yung tapat magmahal? Napakamot naman sa ulo ang waiter habang pinipigilan ang mangiti. Naku, wala po, ma'am. Wala pali. Yun pa naman ang hinahanap ko. Hindi rin napigilang mangiti ni Ismael. Pagkatungga niya ng alak ay umorder siya uli ng isa pa. Iniwan ka rin ng boyfriend mo? Gulat na lumingon si Agnes sa katabing lalaking nagsalita. Sabihin na natin na ako yung nakipaghiwalay sa kanya. Ano pa nga bang bago dun? Gawaan niyo talagang makipaghiwalay, di ba? Oh, siguro iniwan ka rin ng girlfriend mo. Ganun na nga. And guess what? Sa maliit na dahilan kaya gusto niya makipag-break sa akin. Bakit ba ang hirap niyong intindihin? Hoy mister ha, huwag mo nga akong idamay sa mga babaeng mahirap intindihin. Eh baka kasi may ginawa kang mali, kaya siya nakikipag-break sa'yo. Minsan kasi, amin-amin din ang pagkakamali. Hindi yung lagi na lang kami yung mahirap intindihin. Grabe. Ang kundi lang ng sinabi ko tapos ang dami mo nang sinabi. Ang hirap kasi sa inyong mga lalaki, kahit na malaking bagay na sa amin, pero sa inyo, maliit na bagay lang yun. Diyan nga nagsisimula yung hindi pagkakaintindihan na sinasabing yung maliit na bagay. Oo na. Kawawa na kayo. Kawawa sa'yo.
Ikaw naman dahil kung bakit nakipag-break ka sa boyfriend mo, di ba? Ayoko ngang sabihin. Baka sabihin mo, ayoko. Sabi nga nila, di ba? Mas maganda mag-share ka ng problema sa stranger. Kasi hindi ka niya kilala para i-judge. Ano kasi? Paano ko ba to sasabihin? Basta, ang gusto niya kasi, Kwan, may mangyari na sa amin. Hindi ko pa nga kayang isuko sa kanyang bataan ko, no? Ayun na yung laging pinagtatalunan namin. Nakakapagod din kasi ang kitid ng utak niya. Kaya nakipaghiwalay ako. Hindi napigilang matawa ni Ismael. Muntik niya nang maibuga ang alak na iniinom. Anong nakakatawa sa sinabi ko? Nagtatanong ka tapos ngayon sinagot ko. No offense pero normal lang naman sa magkarelasyon na ginagawa ang bagay niyo, di ba? Hoy! Anong normal? Para sa mag-asawa lang yon, no? Pero di ba doon din naman yung pupunta? Gusto ko kasal muna, bago yung bagay na yun. Huwag mo nang kontrahin ang opinion ko. Hindi ko na nga ako kontrahin. Mag-cheers na lang tayo. Ayan, mabuti pa. Okay ka rin at nagkakaintindihan tayo. Mahirap kasi makipagtalo sa babae sa totoo lang. Hindi kami mananalo sa inyo. Ay, puti alam mo. Nagpatuloy sa kwentuhan ang dalawa. Nakarami na sila ng nainom na alak kung saan-saan na napunta ang pinag-uusapan nila. Lumalim na ang gabi at naging makulit na rin si Agnes. Kanina pa tayo magkausap, pero ayaw mo sabihin sa akin kung anong pangalan mo. Tawagin mo na lang akong Mr. Pogi. Humagikhik naman si Agnes at namungay ang mga matang tinitigan ang mukha ng lalaki. Ewan ko sa'yo. Pangalan na lang ipagdadamot mo pa. Ikaw nga ayaw mo rin sabihin sa akin ang pangalan mo. Hindi pa ba obvious? Beauty ang pangalan ko. Nako, lasing ka na yata. Pati pangalan mo, limot mo na. Sinong lasing? Matino pa ako. Gusto mo, turuan pa kita sa mathematics Magaling din ako dyan. Hindi mo na itatanong nung kabataan ko. Lagi akong panlaban sa eskwela namin sa Quiz Bee. Uy, sige nga. Isolve mo nga to kung totoo yung sinasabi mo. Bakit sa algebra laging hinahanap ang X? Bakit nga ba, no? Pero kung ako tatanungin, kapag nawala ng X, di ko na nahanapin. Tama ka naman. Bakit pa hahanapin kung pwede namang maghanap ng bago? Nako, late na masyado. Di ka pa ba uuwi? Uuwi na rin ako maya-maya. Paano? Mauna na ako umuwi Salamat nga pala sa masayang kwentuhan natin. Salamat din. Ingat ka. Nang makalis na si Ismael, tinanong ni Agnes kung magkano ang nainom niya. Ibinigay naman agad ng waiter ang bills niya. Muntik na siyang mahulog sa upuan nang mabasa ang presyo ng nainom niya. Waiter, sigurado ka ba na bill ko to? Alak lang naman ang in-order ko, hindi yung 1/4 ng bar na to. Hindi po kasi nagbayad yung lalaking kakwentuhan niyo Kaya sinama ko na dyan. Ano? Bakit isinama mo? Hindi ko naman kasama yun. Ay, sorry ma'am. Akala ko kasi kaibigan niyo Di ba super close niyo kanina? Kaya bayaran niyo na lang. Pwisit na lalaking yun? Kaya pala ayaw ibigay ang pangalan? Scammer! Walang nagawa si Agnes kundi bayaran ang bill. Ayaw din naman niyang mabagan siya. Nakakahiya yun kung nagkataon. Marami pa naman silang kapitbahay na tsismosa. Ano na lamang ang sasabihin ng mga tao sa kanila? Teacher pa man din siya. Tapos hindi siya nagbayad ng ininom niya sa bar. Tsak na makukurot siya ng nanay niya kung magkataon. Sabay ng kotse na binaybay ni Ismael ang daan patungo sa bahay ng nobyang si Ivy. Pilit niyang nilalabanan ang antok. Kailangan makausap niya ang babae para makapag-ayos sila. Nasa kalagitnaan na ng pagmamaneho si Ismael nang biglang bumulaga sa kanya ang malaking itim na baka na nasa gitna ng kalsada.
Mariin niyang inapakan ang preno at kinabig paiwas ng manibela, pero bumangga pa rin siya sa malaking puno ng akasya. Malakas na kalabog ang tanging narinig ni Ismael, saka siya na wala ng malay tao. Nagising si Ismael sa ospital. Agad niyang nakita ang swero na nakakabit sa kanya. Ang nag-aalalang mukha ng nanay niya, ang nabungaran niya na nasa tabi. Ay, mabuti naman at gising ka na, anak. Ano pong nangyari sa akin, inay? Naaksidente ka, anak. Halos 2 araw kang walang malay. Huwag ka muna masyadong kumilos. Baka bumuka yung mga tahi mo. Si Ivy po. Ay, nandito siya kahapon. Mamaya babalik daw siya pag out niya sa trabaho. Mabuti na lang. Nabuhay pa ako. Grabe ang nangyari sa iyong aksidente. Ilang beses ko na ba kasing sinabi sa iyo, huwag kang magdadrive kapag nakainom ka. Wala namang may gusto mangyari yun, Nay. Magpasalamat na lang tayo sa Diyos. Ligtas ako. Teka lang, tatawagin ko ang doktor o kaya yung nurse para sabihin gising ka na. Mabilis namang bumuti ang pakiramdam ni Ismael. 4 na araw pa ang inilagi niya sa ospital, saka siya pinayagang lumabas. Namanghanga ang nurse at doktor dahil mabilis na gumaling ang mga sugat niya sa katawan. Nurse, nakita mo po ba yung babaeng nag-donate ng dugo sa anak ko? Naku, hindi po. Marami po kasi talagang nagdo-donate ng dugo dito sa ospital. Magpapasalamat lang sana ako sa kanya. Kung hindi sa tulong niya, baka wala na ang anak ko. Nangawag po kayo mag-alala, Nay. Tsak na masaya naman po siya dahil nakaligtas siya ng isang buhay. Ay, sige. Kami nga'y uuwi na. Maraming salamat din, ha? 1 linggo pang nagpahinga sa bahay si Ismael. Madalas naman siyang dalawin ni Ivy kahit na medyo malamig ang pakikitungo nito sa kanya. Iniiwasan muna nilang pag-usapan ang nangyari bago sila na aksidente. May dala ako para sa'yo. Ibinigay yan ng mga katrabaho ko. Para raw tuluyan ka ng gumaling. Maraming salamat. Pero sana, hindi na sila nag-abala pa. Medyo okay naman yung pakiramdam ko eh. May sasabihin sana ako sa'yo. Tingin ko, eto na yung oras para pag-usapan natin to. Yung tungkol sa hinihiling ko sa'yo. Ano bang gusto mong sabihin? Ipapaalala ko lang sa'yo yung pakikipaghiwalay ko. Buna kasi talagang pasya ko. Gusto ko na maging official ang breakup natin. Yan na ba talagang gusto mo? Final answer na ba yan? Sunod-sunod na tumango si Ivy. I'm sorry, Ismael. Pero alam ko, makakahanap ka ng mas better sa akin. Okay, nire-respeto ko yung pasya mo. Pero sasabihin ko lang sa'yo, ikaw yung nakipaghiwalay. Huwag kang mag-expect na manunuyo ako sa'yo para magkaayos tayo. Tsaka isa pa pala, hindi ko ugaling bumalik sa ex. Wala akong balak magpasuyo at lalong hindi ako makikipagbalikan. Thank you ah. Mapait na ngumiti si Ismael at sinundan na lamang ng tingin paalis ang babae. Nang tuluyang makarecover si Ismael, nag-resign siya sa pinapasukang private school. Tiyempo namang tumawag at natanggap siya sa isang public school na ina-applyan niya. Mas malaki ang sahod doon kumpara sa dating pinapasukan. Lunes ng umaga, pagbaba ni Ismael ng kotse, agad niyang nakita ang faculty room. Pagpasok niya lang sa pinto ay sa kanya na napako ang mga mata ng mga gurong naroroon. Ngumiti siya at inalis ang shade na suot. Nabasa niya agad ang pangalang nakasulat sa karton. Lumapit siya sa bakanting table. Inilapag ang mga dalang gamit. Good morning. Bago nga pala ako rito. Good morning, sir. Ismael. Oliver nga pala. Isa-isa namang bumati ang nagpakilalang mga teacher na naroon. Maya-maya pa'y pumasok ang isang babae na may malaking bag. Habang kumakanta,
Sinasabayan niya ang naririnig na nakapasak sa headset niya. Hindi niya napansin ang bagong teacher. Diretso siyang naglakad papunta sa table. Ay, bet ko tong kantang to. Paborito ko to. Nagsimula namang kumanta si Agnes habang kumakampas ng kamay. Pag-upo ay agad niyang kinuha ang salamin at inayos ang buhok. Ay, bakit ang ganda ko? Inayos ni Agnes ang blush on sa pisngi. Lumapit sa kanya si Oliver. Ma'am Agnes, hindi ka malang bababati sa bagong kasama natin? Inalis ni Agnes ang headset sa tenga at tumingin kay Oliver. Ang sabi ko, hindi ka malang ba babati sa bagong teacher na kasama natin? Oh, meron ba? Ay, oo nga pala. Ngayon nga pala papasok yung sabi ni Ate Rica. Ay, wait lang. Nasaan ba siya? Ayan oh, kalapit lang ng table mo. Pantay ba yung blush on ko? Maganda ba ako? Hay nako Agnes, araw-araw mo na tinatanong niyang sa akin. Oh, nagsasawa ka na. Sumasagot ko lang eh. Oo na, maganda ka na. Huwag mo nang masyadong kapalan yung lipstick mo. Hinihingi ko ba ang opinion mo ha? Eh ano magagawa ko? Eh hanggang bukas na tong lipstick ko. Pagkatapos ayusin ni Agnes ang sarili, lumapit na siya sa table ng bagong teacher. Hi! Good morning, sir. I'm Agnes nga pala, ang pinakamagandang teacher dito sa faculty room. Nakangiting nagtaas ng tingin si Ismael at inabot ang kamay ng babae. Bigla namang nawala ang ngiti sa mapupulang labi ni Agnes. Ikaw? I'm Ismael nga pala. Ikaw? Agnes? Teka, natatandaan kita. Hoy, ikaw nga yun. Nagkatingi na naman ang mga guro sa kanilang dalawa. Nagsalubong naman ang kilay ni Ismael. Hindi niya alam kung napano ang babae. Nagkakilala ba tayo dati? Oo. Hoy, puwisit ka. Ikaw yung sa bar na tumakas at hindi nagbayad. Teka ma'am, nagkakamali ka. Hindi yata ako yun. Hindi ko makakalimutan yung mukha mo. Magbayad ka ng utang mo sa akin. Utang? Kapapasok ko lang. Paano ako magkakautang? Hoy, Mr. Scammer ha. Muntik na akong magbagansya ng gabing yun. Hindi ka nagbayad ng ininom mo. Kaya yung bill ko, idinagdag dun yung lahat ng nainom mo. Huwag mong sabihin nagka-amnesia ka. Ma'am Agnes, anong kaguluhan nito? Biglang natameme si Agnes nang marinig ang boses ng pinsan. Umayos siya ng tayo at pailalim na tumingin ng masama kay Ismael. Inosente namang nakatingin ang lalaki sa prinsipal. Bakit mo inaaway ang bagong co-teacher natin? Nakikipag-usap lang naman ako sa kanya. Pumunta ka mamaya sa office ko. Nakayukong bumalik si Agnes sa sariling table. Masama pa ring ipinupukol niya ng tingin sa lalaki. Maghapong bad trip si Agnes. Hindi niya alam kung bakit. Pero nakararamdam siya ng inis sa tuwing nakikita ang muka ni Ismael. Isa pang nakadagdag ng inis niya. Imposibleng hindi siya matandaan ito. Kahit ilang buwan na ang nakalilipas, hindi niya pa rin nakalilimutan ang lalaki. Halos araw-araw na nag-aasaran ang dalawa. Sa tuwing mag-uusap sila, lagi na lang may bardagulang nangyayari. Hanggang nasanay na lamang ang lahat na mga kasamang guro sa kakulitan at ingay nila. Hindi ba kayo nagsasawang dalawa sa palagi inyong pagtatalo? Ay, hindi ako magsasawa. Hindi pa nga siya nagbabayad sa akin. Ayun ka na naman sa paniningil mo. Hoy Agnes, ako naririndi na ako sa iyo ha. Palibasa 2 bunganga mo kaya ang ingay mo. Ba't ang bastos mo ha? Hoy, kung ako 2 bunganga ako, eh ikaw 2 yung ulo mo kaya ang tigas ng ulo mo. Paano mo na lamang matigas ang ulo ko ha? Nawakan mo na ba to ha? Yucks! Bakit ko naman hahawakan? Hindi ako magkaka-interest dyan. Pwisit ka talaga. Talaga lang ha?
Sino rin ba ang magkaka-interes sa'yo? Hindi ka naman maganda. Tsaka baka maitim pa yan. Anong maitim? Hoy! Kahit dito ka pa tumira, ilalaban ko to ng paputian. Nagsuka-sukahan si Ismael. Inaasar niya talaga ng todo si Agnes. Hindi nakatiis ang dalawa na lumapit kay Ismael. Walang sabi-sabing, sinabunutan niya ang buhok ng lalaki. Akala mo hindi ko gugulin yung buhok mo? Aray, tumigil ka na ha! Nananakit ka na! Nakangiwing inayos ni Ismael ang buhok. Dapat sa mental ka dalhin. Nakakatakot ka na. Baka sa susunod mangangagat ka na. Ilang taong ka pang tatagal dito? Hindi ka pa senior eh. Pero mapapanot ka na sa kasasabunot ko sa'yo. Nanahimik na lamang ang dalawa nang pumasok si Principal Rica sa loob. Seryoso naman ang mukha nito na nagpalipat-lipat ng tingin kina Agnes at Ismael. Grabe! Rinig na rinig sa office ko ang ingay ninyo. Nag-uusap lang naman kami. Nag-uusap? Para kayong nasa palengke. Hindi na kayo mga bata na dapat pang paulit-ulit na pagsabihan. Sige na, magturo na kayo sa mga estudyante ninyo. Nang makaalis na ang principal, sunod-sunod na lumabas ng faculty room ang mga guro. Pagkatapos ng pagtuturo ng hapon na yun, ay nagkayayaan ang mga guro na kumain sa labas. Hindi sana sasama si Ismael, pero napilit siya ng mga kasama kaya pumayag na rin kalaunan. Sa isang cafe sa bayan sila pumunta. Pagkarating ng mga order ay masaya silang kumain. Matanong ko lang, Sir Ismael, kailan pa na naging kayo ni Ma'am Agnes? Nagpalita naman na makahulugang ngiti ang mga guro. Namilog naman ang mga mata ni Agnes at nilakihan ng mata si Ismael. Sino ba kasi ang nagsabi na kami? Akala namin kayo na sa mga biruan at asaran nyo para kayong magjowa. Over my dead body. Hindi pa man naliligaw sa akin yan. Busted na kaagad yan. Asumira ka naman naliligawan kita. Lahat ng babaeng may dalawang paang makita ko, pwede kong ligawan. Pero ikaw, malabo. Naku, ayun na naman sila. Huwag ka kasing nagsasabi ng bad words, Ma'am Rica. Baka kasi hindi ko pa malunok tong kinakain ko. Mabulunan ka sana. Demonyo ka talaga eh. Teacher ka. Tuwang-tuwa naman si Ismael dahil nakitang nakasimangot ang mukha ni Agnes. Nabubuo ang araw niya sa tuwing nagtatagumpay siyang buwisitin ang babae. Nasanay na nga siya sa ganung routine ng buhay niya. Marami naman siyang pwedeng pormahan sa katrabaho niya, pero wala pa sa isip niya ang magseryoso. Hindi niya nga rin alam kung nakamove on na siya sa dating girlfriend na si Ivy. Binura niya na ang lahat sa kanila. Hanggat maaari, ayaw niya nang maalala pa. Kabilugan ng buwan, nagmamadaling umakyat sa kwarto niya si Ismael. Yun naman ang kakatuwang nangyayari sa kanya sa kabilugan ng buwan. Nagsimula iyon 1 linggo pagkatapos siyang umuwi galing sa ospital nang maaksidente siya. Hindi niya maipaliwanag ang nangyayari sa kanya. Bigla na lang isang gabi, nag-iinit ang pakiramdam niya. Parang sinusunog ang buo niyang pagkatao. Napansin na lamang niya na may tumutubo ng balahibo sa braso niya. Doon na siya nakaramdam ng sobrang takot. Inahit niya ang mga balahibo sa pagbabaka sakaling mawawala ang mga iyon. Pero sa pangalawang pagkakataon, nang maging bilog muli ang buwan, muli na naman itong tumubo. Mas matindi ang nangyari. Dahil buong katawan niya ang tinubuan ng mga balahibo. Hindi lamang iyon, pati ang kuko niya ay humaba na rin at naging kulay itim. Humaba na rin ang bibig niya. At nang tingnan niya ang sarili niya sa salamin, hindi siya makapaniwala sa kanyang nakitang refleksyon. Akala pa nga niya ay nananaginip lamang siya.
Pero bigla na lamang siyang naglaway at nakaramdam ng pangangalam ng sikmura. Noong unang pagkakataon na yun, lumabas siya sa bahay nang may makasalubong siyang isang binatilyo. Hindi niya kayang kontrolin ang sarili noon, kaya naman sinunod niya ang isinisigaw ng kalam ng bituka. Kinuha niya ang binatilyo na walang habas na kinain ang laman noon. Nang mabusog siya, saka lamang siya tumigil. Iniwanan niya sa bakanting bukid na walang bahay ang katawan ng binatilyo. Nang makauwi na ng bahay, saka lamang bumalik sa dating anyo si Ismael. Huli na nang mapagtanto niya ang karumal-dumal na ginawa. Iniyakan niya ang nangyari sa kanya at muntik nang magpakamatay. Naisip niya noon na wala nang silbi pa ang mabuhay dahil nagiging halimaw na siya sa tuwing sasapit ang kabilugan ng buwan. Napabalita sa bayan nila ang nangyari sa binatilyo. Ilang araw nang hindi lumabas noon si Ismael dahil sa takot na baka malamang siya ang may gawa noon. Dahil sa walang nakasaksi sa nangyari, kaya naman nawala ang pangamba niya. Lumabas uli siya ng bahay pero pinag-aralan niyang kontrolin ang sarili. Kahit napakasarap ng laman ng tao, pinipigilan niyang wag nang umulit pang kumain noon. Mga hayop na lang ang pinipili niyang biktimahin para kainin. Kailangan lang naman niyang mapagbigyan ang isinisigaw ng kanyang sikmura. Pagkatapos noon, bumabalik din naman siya sa dating itsura. Bibi ang hapunan ni Ismael ng gabing yun. Agad din siyang bumalik sa tinutuluyang bahay. Pagkatapos maubos ang hayop na kinain, nang magpalit na siya ng anyo, diretso siya sa banyo para maligo at mag-toothbrush. Ayaw niyang nangangamoy malansa ang sarili pagkatapos manginain. Nang mapreskuhan, nakatulog na siya ng mahibing. Kinabukasan, pagbasok ni Ismael, nilapitan siya kaagad ni Agnes. Agnes, ang aga-aga, huwag mo kong babadtripin na naman. Hindi naman kita iinisin. May ikukwento ako sa'yo. Alam mo, mabuti na lang alam kong teacher ka. Kung ibang tao ka, mapagkakamalang kong chismosa ka sa kanto. Ayan ka na naman sa pambubuska mo. Buti nga ikukwento ko sa'yo eh. Pwede simulan mo na magkwento kasi yung kwento mo hanggang lunch umaabot bago matapos. Hindi mo siguro nabalitaan no? Tungkol dun sa alagang bibi ni Aling Baby, yung kapitbahay ni Ma'am Erica. Parang nakarating na rito sa lugar natin yung napapabalitang aswang sa kabilang bayan. Nakakatakot. Nakita ba mismo ni Aling Baby yung aswang? Yung kumain sa baby niya? Eh yun lang naman yung espekulasyon na matatanda. Kasi ganun daw yung nangyayari sa ibang mga alagang hayop sa ibang bahay rito. Maniwala lamang sila kapag nakita ng dalawa nilang mga mata. Tsaka, huwag kang masyadong magpapadala at magpapaniwala sa mga ganyang kwento. Siyempre naniniwala ako. Mas totoo pa yung kaysa sa mga kwento ng chismosa sa kanto eh. Kung hindi ka titigil, magiging isa ka na sa kanila. Dapat siguro naging reporter ka na lang, hindi teacher. Ewan ko sa'yo. Kay Oliver na nga lang ako makikipagkwentuhan. O sige na, lumayas ka. May gagawin pa ako. Napailing na lamang si Ismael nang marinig na naman ang kwento ni Agnes sa ibang mga kasama. Natitililing ang tenga niya sa ingay ng bibig ng babae. Minsan pa nga, para siyang inaaswang o minumulto nito kahit mag-isa lamang siya sa bahay niya. Madalas siyang naririnig ang boses nito kahit wala naman ito roon. Abala sa ginagawa si Ismael nang biglang mag-vibrate ang cellphone niya. Kasulukuyan siyang nasa table at nag-check ng papel ng mga estudyante niya. Nang kunin niya ang cellphone at binasa niya ang text message. Binasa niya ng paulit-ulit ang text. Baka nagkakamali lang siya ng binasa. Nag-reply siya sa nagpakilalang si Ivy. Gusto nitong makipagkita at makipag-usap sa kanya. Tumanggi si Ismael na makipagkita.
Naisip niya, ano ba ang dahilan para makipagkita siya? Nang hindi siya nagre-reply, tumawag pa si Ivy. Inignore niya ang tawag at itinaob sa lamesa ang cellphone. Bakit ayaw mong sagutin yung tumatawag? Siguro may inutangan ka na naman tapos ayaw mong magbayad. Anong inutangan? Ayan ka na naman. Kung ano-anong iniisip mo. Nakita ko yung reaction mo Pwede ba bumalik ka lang sa table mo? Wala ka bang gagawin? Wala. Yung mga test paper doon, pinacheck ko na sa mga estudyante ko. Di hindi ako pagod. Sabi nga, work wisely. Gusto mo tulungan kita? Ano naman kapalit ang pagtulong mo sa akin? Merienda lang. Sige, tulungan mo ko. Hati na tayo dito. Teka lang, kukunin ko lang yung upuan ko. Habang magkatabi sa upuan, napansin ni Agnes na panay ang sulyap ni Ismael sa cellphone nito. Napatingin din siya sa nakataob na cellphone. Gusto sana niyang mag-usisa kung sino ang tumatawag. Narinig kasi niyang walang tigil ang pagbabibrate noon. Hindi nakatiis si Ismael. Kinansel niya ang tawag at pinatay ang cellphone. Lumipas pa ang mga araw. Napansin ni Agnes ang pagiging tahimik ni Ismael. Tingin niya, palaging malalim ang iniisip nito. Samantala, hindi pa rin tumigil si Ivy sa pangungulit kay Ismael hanggang isang araw. Ginulat siya ng dating nobya. Nakatanggap siya ng text mula rito na nasa labas daw siya ng faculty room. Hindi raw aalis ang babae hanggat hindi siya'y naharap at kinakausap. Kulit niya. Paano niyang nalaman dito ako nagtatrabaho ngayon? Nagmamadaling lumabas si Ismael. Natanaw nga niya si Ivy na nakaupo sa upuan ng gwardya malapit sa gate. Nang makalapit na, agad na tumayo si Ivy at excited na niyakap siya. Hindi naman nakaiwas si Ismael sa ginawa ng babae. Akala ko hindi mo na ako lalabasin dito, Ismael. Ano bang kailangan mo? Paano mo na lamang dito ako nagtatrabaho? Pumunta kasi ako sa bahay niyo. Sabi ni Nanay Mirna, nakabukod ka na raw ng bahay. Sa kanya ko rin nalaman na dito ka nagtatrabaho. Anong sadya mo rito? May sasabihin sana akong importante, Ismael. Lumingon-lingon ang dalawa sa paligid. Nagkataon namang lunch break noon, kaya maraming tao sa paligid nila. Mamaya na lang tayo mag-usap. After ng working hours ko. Magkita na lang tayo 5:00 ng hapon. Okay, hihintayin kita mamaya Nagkandahaba naman ang liig ni Agnes sa pagsilip sa pinto ng faculty room. Nakita niyang may kausap na magandang babae si Ismael sa gate. Bago niya makita ang binata, nagmamadaling tumakbo pabalik ng table niya si Agnes. Nagkunwari siyang may ginagawa para hindi mahalata na nakiosyoso siya kanina. Nang pumatak na ang 5:00, nagmamadaling lumabas si Ismael. Natanaw niya agad si Ivy na naghihintay sa labas ng gate. Hindi na siya nagpaalam sa kasama, agad na itong umalis. Nakita pa ni Oliver na may sumakay na magandang babae sa kotse ni Ismael. Sa dating restaurant na madalas nilang pinupuntahan sila dumiretso. Habang naghihintay sa order nila, ay tinanong ni Ismael kung ano ang importanteng sasabihin nito sa kanya. Ito na yung first and last na pagkikita natin, Ivy. Matagal ko nang pinutol ang ugnayan ko sa'yo. Ismael, buntis ako. At ikaw ang ama, Ismael. Hindi inaasahan ni Ismael ang balitang yun. Napanganga na lamang siya at hindi makapaniwala sa narinig. Kinuha ni Ivy ang pregnancy test kit na nasa bag at ibinigay kay Ismael. Magiging daddy ka na, Ismael. Hindi ka ba masaya? Mas maganda kung pag-uusapan natin yung tungkol sa naudlot nating kasal. Imposible ito. Nagpa-check up ka na ba? Hindi pa. Pero magtatatlong buwan na ako hindi dinadatnan.
Saglit na napaisip si Ismael. Binilang niya sa isip kung ilang buwan na ba simula nung may huling nangyari sa kanila at ilang buwan na silang hiwalay. Sasamahan pa rin kitang magpa-check up para malaman natin ang lagay ng ipinagbubuntis mo. Kaya lang, paano ko to sasabihin sa pamilya ko? Kailangan maipakilala akong ama ng dinadala ko. Bakit kaya hindi na lang tayo mag-live-in? Para klaro ang lahat sa atin. Unang-una, ayoko ng live-in. Pangalawa, sinabi ko na sa'yo noon, hindi ko na kailanman babalikan ng ex ko. Hindi na magbabago yun kahit buntis ka. Handa akong sumuporta sa bata at ibigay ang apelyido ko sa kanya. Pero hanggang dun lang yun. Hindi mo man lang ba ako pananagutan? Ang tigas naman ng puso mo kung hindi mo ako makayang patawarin, Ismael. I'm sorry, Ivy. Pero hindi na kasi kita mahal. Matagal na ako nakamove on. Okay na ako ngayon. Ayaw ko namang magpakasal tayo dahil lang sa bata. Pero walang pagmamahal sa bawat isa. Pero mahal pa rin naman kita, Ismael. Mauna na ako. Marami kasi akong tatapusin gawain sa bahay. I-text mo na lang ako kung kailan yung schedule ng check-up mo para masamahan kita. Nang tumalikod si Ismael, naiwang luhaan si Ivy. Mabilis niyang pinahiran ng luha at kinapa ang tiyan. Ngayon pa lang, humihingi na siya ng tawad sa anak na nasa sinapupunan. Hindi mapakali si Ismael ng gabi yun. Nakahiga siya sa kama pero lumilipad kung saan ang isip niya. Bumangon siya at sumilip sa bintana. Hindi naman bilog ang buwan. Pagtingin niya sa wall clock, 8:00 pa lang ng gabi. Nagbihis siya at nagbasyang lumabas. Dinala siya ng utak niya sa bar na pinuntahan niya dati sa bayan. Pagkaupo sa harap ng bartender, umorder siya agad ng maiinom. Gulat namang napatingin ang katabi niya sa kanya pagkarinig ng boses niya. Ismael, anong ginagawa mo rito? Ah, ikaw pala yan. Magre-relax lang ako. Hindi ako makatulog eh. Ako rin eh. Nakakapagod kasi ang daming ginagawa ngayon sa school. Gusto ko na mag-Biyernes para wala ng pasok. Magkasama uli kayo? Natigilan si Agnes saka nagtatakang tumingin kay Ismael. Natatandaan mo siya, kuya? Opo ma'am, yan po yung kakwentuhan mo dati di ba? Yung akala ko nga kaibigan mo. Naningkit ang mga mata ni Agnes saka malalim ang matang tumingin kay Ismael. Napangiti namang alanganin ang lalaki. Ngayon mo sabihin na hindi ikaw yung nakakwentuhan ko noon na scammer na hindi nagbayad ng ininom niya. Biglang sinakal ni Agnes si Ismael gamit ang dalawang kamay. Imbis na masaktan, ay humagikgik sa tuwa ang binata. Pwisit ka talaga, ha? Tunod inay ka pa sa akin dati na hindi ikaw yun. Teka, ano ba? Sinasakal ka na nga tuwa ka pa, ha? Tuwa ka pa. Isa nakikilit ako sa ginagawa mo eh. Tumigil ka nga. Mamamatay ako sa ginagawa mo eh. Ikaw ang magbayad ngayon ng iinumin natin, ha? Para wala ka ng utang sa akin. Oo na. Kunwari ka lang. Gusto mo lang naman magpalibre. Iniisip mo ba yung babaeng kausap mo kaninang tanghali? Nakita mo siya kanina? Oo. Sorry ha, pero hindi ko naman sinasadya na makita. Sabihin na natin, part lang siya ng nakaraan ko. Ayoko nang balikan pa. Siya siguro yung ex mo na nakipaghiwalay sa'yo noon. Oo, siya nga. Gusto niya makipagbalikan sa akin. Pero ayoko na kasi. Medyo nagugulan ako. Ewan ko ba? Kung mahal mo pa, bakit hindi mo balikan? Anyone deserve a second chance naman. Hindi ako bumabalik sa ex. Ang sabi ko sa'yo dati, di ba? Bago na nga hanapin ko. Hindi ex. Puro ka kalokohan. Tapos sa huli magdi-deny ka. Akala ko talaga dati nagka-amnesia ka. Ako nga, hindi kita nakalimutan. Noong una hindi ko talaga alam. Hindi ako nagbayad dito. Pero nung gumaling ako, biglang bumalik sa isip ko na hindi pala talaga ako nakapagbayad.
Kamamadali ko noon napuntahan yung ex-girlfriend ko para makausap. Alam mo ba ng gabi yun? Na-aksidente ako. Kala ko nga patay na ako. Pero nabuhay pa rin. Naku, totoo ba yan? Paano ka na-aksidente nun? Nagulat ako sa itim na baka na nakita ko na nasa gitna ng kalsada. Pasensya ka na ha. Naya na kasi akong aminin sa'yo nung nagkita tayo sa first day of school ko. Hayaan mo na yun. Inamin mo naman na ngayon eh. Basta ilibre mo ako ngayon ah. Sa tulong ng napagtanungang kaibigan Ismael, may inirefer sa kanya na Obigaini. Balak niyang surpresahin si Ivy para samahang magpa-check up ng araw na yun. Kakatok na sana si Ismael pero nabitin sa ere ang kamay niya nang may marinig na ibang tinig sa loob ng bahay ni Ivy. Pinakinggan niyang maigi ang boses at parang nagtatalo ang dalawang nag-uusap sa loob. Handa ko naman panangutan ng bata na yan. Bakit ba sa iba mo pinapaako yan? Tingin mo ba mabibigyan mo kami ng magandang buhay? Tigilan mo na ako! Nakikipaghiwalay na ako sa'yo, kaya umalis ka na! Magandang buhay? Puro lang ang perang nasa utak mo. Kaya ka nga nakipaghiwalay kay Ismael. Dahil ako ang pinili mo. Dahil ang sabi mo, mas may kakayahan akong bigyan ka ng magandang buhay. Tapos ngayon, ano naman tong nangyayari sa'yo? Paano kapag nalaman niyang hindi naman talaga sa kanya ang nasa tiyan mo at ipinapaako mo sa kanya? Hindi niya malalaman kung hindi mo sasabihin. Huwag mo nga akong pakialaman sa desisyon ko. Niloko mo ako. Nagpanggap ka pang mayaman para lang makuha mo ako. Tapos malalaman kung baon ka pala sa utang at hinahabol ka ng mga pulis sa dami ng kaso mo. Hindi ang kagaya mo ang dapat kilalanin ng anak ko. Abat sumusobra ka na ha? Nakinabang ka rin naman sa pera ko. Nilusay mo sa mga luho mo at sa mga bagay na walang kakwenta-kwenta. Tapos ngayon naubos na. Iiwanan mo ko na parang basura. Hindi na nakatiis pa si Ismael sa narinig. Kaya walang paalam na pumasok siya sa bahay. Parang nakakita ng multo si Ivy nang mapalingon kay Ismael na walang ekspresyon sa mukha. Nakaramdam tuloy na maghahalong takot at kaba si Ivy sa paraan ng pagtitig na yun sa kanya ng lalaki. Ismael, kanina ka ba dyan? Hindi naman. Pero narinig ko ang lahat. Tigilan mo ng pangulit sa akin. Huwag mo na akong tatawagan o ite-text kahit kailan. Ismael, magpapaliwanag ako. Para saan? Para makinig sa mga kasinungalingan mo? Matagal mo na pala akong niloloko. Naghanap ka pa ng dahilan para makipaghiwalay sa akin. Pera at trabaho ko ang ginawa mong isyo. Sana sinabi mo sa akin ng totoo. Maintindihan ko pa sana yun. Anong klaseng tao ka, Abby? Ipapaako mo sa akin ng batang yan? Kahit alam mo na hindi sa akin yan? Nag-aalab sa galit si Ismael. Nagiinit ang loob niya sa katawan. At sa totoo lang, gusto niyang manakit ng mga oras na yon. Ako na ang bahala kay Ivy. Awi at gulo namin ito. Pasensya ka na kung ginulo ka niya. Patawarin mo ako, Ismael. Pero kung bibigyan mo ako ng chance, ikaw ang pipiliin ko over him. Tulad ng nasabi ko, wala nang chance at hindi na ako bumabalik sa ex. Maging masaya ka na sana. Hindi na hinintay ni Ismael na magsalita pa ang babae. Nagmamadali siyang umalis at baka hindi niya mapigilan ang sarili. Lumabas ang pagiging ugaling aswang niya sa sobrang galit na naramdaman. Parang gusto niyang kagatin at lapain si Ivy hanggang mamatay iyon sa kamay niya. Buong maghapong walang ginawa si Ismael kundi ang magmaneho. Walang eksaktong direksyon ang patutunguhan. Bahala na kung saan siya dalhin ng magulong utak niya. Nag-aagaw ang dilim at liwanag nang makauwi si Ismael. Pagkaparada ng sasakyan sa garahe, lumabas siya para maglakad-lakad. Gusto niyang aliwin ang sarili na mawala sa utak niya ang pabalik-balik na tinig na gumugulo sa kanya. Bumuntong hininga si Ismael at naupo sa parke sa bayan. Inilibot niya ang mga mata niya sa mga taong nakatambay roon. Napangiti naman siya nang makakita ng isang pamilyang
masayang naghahabulan sa playground. Hindi napansin ni Ismael ang oras. Kung hindi pa siya kinagat ng lamok, hindi niya mapagpapasyahang umuwi. Eksaktong tumayo siya. Napatingin siya sa bilog na buwan. Hindi pa man nakakalayo sa parke. Naramdaman na ni Ismael ang pag-init ng buong katawan. Butil-butil ang lumalabas na pawis sa kanya. Hindi niya inaasahan na kabilugan na pala ng buwan ng mga araw na yon. Mabuti na lang, walang ibang nakakita sa kanya sa labas. Nakita niya ang madilim na eskinita at doon siya nagtago. Ilang sandali pa'y sabay na lumabas ang mahaba niyang itim na kuko sa paa at kamay. Humaba ang nguso at tumubo ang makapal na balahibo sa buong katawan. Wala siya sa mood para mambiktima. Mas gusto niyang makauwi kahit nararamdaman niyang kumakalam ang sikmura. Paalis na sana si Ismael nang may maamoy siyang panganib at tao na malapit sa kanya. Maya-maya nga'y ginulat niya ang taong nagtatago sa likod ng pader. Mabilis ang naging kilos niya. Kinalmot niya ang lalaking nakasombrero. Hindi niya inaasahan na matatamaan siya ng bala ng baril. Pagkaamoy sa tanso ng bala, nagmamadali siyang umalis para tumakas. Kapag hindi pa siya tumakbo, tiyak na dun siya mamamatay. Nanghihina si Ismael na makauwi ng bahay niya. Eksaktong nakaakyat na siya ng kwarto, mabilis siyang nagpalit ng anyo bilang tao. Tumalikod siya sa salamin. Tiningnan ang umaagos na maraming dugo sa likod. Nanginginig na kumuha siya ng kutsilyo. Butil-butil naman ang pawis niya. Halos mawalan siya ng ulirat sa sobrang sakit na nararamdaman. Kahit labis ang sakit, pinilit na kinuha ni Ismael ang balang nakabaon sa likod na malapit sa balikat. Nang matanggal iyon, walang malay na bumagsak sa sahig ang lalaki. Kinabukasan, hindi nakapasok si Ismael. Nagdahilan na lamang siyang sumakit ang kanyang tiyan. Kailangan niya munang magpahinga para bumalik ang lakas. Medyo nangihina pa siya at hindi kaya magtrabaho ng araw na yun. Nakahiga pa siya nang mag-vibrate ang cellphone niya. Medyo nagulat pa siya nang mabasa ang pangalang Beauty sa screen ng cellphone. Hello? Hoy, Ismael, masakit daw ang tiyan mo kaya hindi ka nakakapasok. Okay ka lang ba? Ano bang nakain mo at sumakit yan? Gusto mo puntahan kita mamaya? Dadalhin kita ng pagkain tsaka prutas. Naku, wag na. Simpleng sakit lang naman to ng tiyan. Bukas okay na ako. Sigurado ka ha? Bukas pumasok ka na. Wala akong mabibwisit dito eh. Oo na, sige na. Kailangan ko lang magpahinga. Mabibinat ako kapag patuloy kitang kinausap. Magpagaling ka ha? Bye! Napangiti na lamang si Ismael nang matapos sila mag-usap ni Agnes. Parang lumakas yata nang marinig ang boses nito. Agad ding napaalis ang masayang ngiti ni Ismael nang mapakapa ito sa kanyang dibdib. Ano ba itong nararamdaman ko? Hoy! Manahimik ka dyan! Hindi pwede! Ilang araw napansin ni Agnes na tahimik si Ismael. Simula nang pumasok iyon, hindi siya pinansin. Mukhang nagkaroon nga ng himala. Namiss siya ang pangbubuska nito sa kanya. Ayaw naman niyang mangulit ito dahil baka may sakit pang ang iniinda. Hindi nga nakatiis si Agnes. Gumawa na ito ng paraan para pansinin siya nito. Mali nga lang siya ng naging paraan. Pagkabato niya sa puncher dito, kinabahan siya nang makitang dumugo ang likod nito. Nagmamadaling lumabas si Ismael at nagpaalam na uuwi na. Nag-guilty naman si Agnes. Gusto niyang gamutin ang lalaki pero hindi siya pinansin ito at walang lingong likod na umalis. Ilang araw na hindi pumasok si Ismael. Gusto niyang magpahinga muna ng tuluyan at pagalingin ang sugat. Ang bala ng baril ang isa sa kinatatakutan niya. Matagal lang gumaling ang sugat niya.
Kaya yun ang lumika ng pinsala sa kagaya niya. Nang gabing yun, ay muli na namang sumilip ang bilog na buwan sa kalangitan. Kagaya ng inaasahan, nagpalit na siya ng anyo bilang nakatatakot na aswang. Naisip niya na baka kailangan niyang kumain ng sariwang karne para tuluyang gumaling at manumbalik ang kanyang lakas. Swerte namang nakakita siya ng kambing at kinain iyon. Abala siya sa pagkain nang biglang may magsalita sa likod niya. Natigil siya sa ginagawa at binitiwan ang hawak na karne. Nagkaroon ng habulan at labanan sa pagitan nila ng kasamang guro na sina Alexander at Isabel. Kung ganun ay si Alexander pala ang nakabaril sa kanya sa likod ng gabing yun. Ayaw naman niyang sumugod at lumaban. Pero inutusan sa isip na gawin yun para mabuhay at depensahan ang sarili. Kapag tinamaan pa siya ng bala, tsak nakatapusan niya na. Nakita niya ang isa pang kasamang si Oliver. Yun na lang ang pinuntir niya dahil wala na siyang naaamoy na tanso nito. Wala naman siyang balak na patayin ang lalaki. Gusto niya lang sanang takutin dahil napagkatuwaan niya na makita kung paano iyon natakot sa kanya. Bigla na lang naramdaman ni Ismael na may balang tumama sa likuran niya, kaya agad siyang bumagsak. Umaga na nang magmulat ang mga mata ni Ismael. Hindi na nga rin siya makapaniwala na buhay pa siya. Namulatan niya ang dalawang kasamahang sina Alexander at Isabel. Nakiusap at nagpaliwanag siya para hindi ikulong. Ikwento niya na wala naman talaga siyang lahing aswang. Hindi niya alam kung paano siya nakapagpalit ng anyo. Inisip niya na baka may nakadikit na sumpa sa kanya. Nakinig naman ang dalawa sa paliwanag niya. At totoo din naman kasi ang sinasabi niya. Hindi niya alam kung paano siya makakaalis sa sumpa na iyon. Tatawagan ko si Agnes para siya na muna mag-alaga sa iyo pansamantala. Mahina ka pa. Naku po, huwag mo siyang tatawagan. Lalo lamang ako manghihina. Ako ang masusunod. Anong gusto mo? Suplong o susunod ka? Baala ka na nga. Tinawagan ni Isabel si Agnes. Laking gulat at pagtataka naman ng babae kung napaano si Ismael. Nagmamadali pa siyang nagpaalam sa nanay niya na may pupuntahan. Pagkabigay ni Isabel ng address, agad namang pumunta si Agnes sa bahay ni Ismael. May dala pa nga siyang mga kakanin na binili ng nanay niya sa palengke. Kumatok siya at narinig ang boses ni Isabel sa loob ng bahay ng binata. Anong nangyari sa kanya, Isa? Naaksidente lang. Pwede ba ikaw na muna mag-alaga sa kanya pansamantala? Bakit ako? Alam kasi namin na mapapabilis ang pagaling niya kapag ikaw ang nag-alaga sa kanya. Basta ikaw nang bahala ah. Pauna na kami ni Alex. May aasikasuhin pa kami. Hindi na nakatanggi si Agnes. Dire-diretso nang lumabas ng pinto ang dalawa. Naiwan silang dalawa ni Ismael sa sala. Bakit ba takaw aksidente ka? Hindi ka nag-iingat? Sino ba naman ang gustong maaksidente? Tulungan mo na nga lang ako makatayo. Ginawa mo pa akong nanay at utusan mo? Si Isabel ang sisihin mo. Sinabi ko huwag ka nang tawagan. Pero mapilit. Okay lang naman sa akin. Kumain ka na ba? May dala akong kakanin. Hindi pa kasi ako nag-aalmusal. Tara, kumain tayo. Baka sabihin mo, ginugutom kita. Hapon na nang magpaalam si Agnes. Umuwi na muna sa kanila. Pumayag naman si Ismael. Nahihiya nga siya sa pang-iistorbong ginagawa ng babae. Pagdating ni Agnes sa bahay nila, tinanong agad siya ng kanyang ina kung saan siya nanggaling. Pinuntahan ko lang po yung kasamahan ko sa trabaho, Nay. Na-aksidente po kasi. Ay, dako. Kumusta naman ang lagay niya? Medyo mahina pa po siya. Iniisip ko nga kung babalik ako dun mamaya o kaya naman bukas ng umaga. Ay, bakit hindi ka bumalik?
Dalhan mo siya ng makakain ngayong hapunan. Sige po, inay. Maliligo lang po ako. Mamaya babalik na po ako doon para makauwi ka agad ako rito. Agad na naligo si Agnes habang si Aling Arlie naman ay nagsimulang maganda ng lulutuin sa hapunan. Nang matapos maligo si Agnes, saglit siyang nahiga sa kama. Hindi niya namamalayang nakatulog na pala siya. Madilim na sa labas ng bintana nang magising siya. Nagmamadali siyang bumangon at pumunta sa kusina. Hindi mo naman po ako ginising, Nay. Nakatulog na pala ako. Hinayaan na kitang makapagpahinga. Mukhang pagod ka. Kumain ka na muna bago ka umalis. Nagsandok ng makakain si Agnes at naupo sa lamesa. Nagpaalam naman ang ina na mahihiga sa kwarto nito. Pagkatapos kumain, naglagay siya sa Tupperware ng ulam at kanin. Pagkatapos mag-ayos ng sarili, umalis na siya. Ang tagal na nakatayo ni Agnes sa harap ng pinto ng bahay ni Ismael, pero walang nagbubukas sa kanya. Naalala niya, nahirap nga palang makalakad ang lalaki. Iniwan nga pala niyang hindi nakalak ang pinto para madali siyang makapasok kapag bumalik siya kaagad. Minsan talaga, tanga ka, Agnes. Nang makapasok ng bahay ay inilapag niya sa lamesa ang dala. Tahimik siyang umakyat sa hagdan. Sisilipin niya na sana si Ismael at baka natutulog lamang iyon. Pagbukas niya ng pinto ng kwarto nito, napansin niyang namamaluktot sa loob ng kumot ang lalaki. Ismael, ayos ka lang ba? Agad niyang hinawakan ang noo at liig nito. Inaapoy ka ng lagnat. Bakit hindi mo ako tinawagan kaagad? Mabilis na kumilos si Agnes. Kumuha siya ng palanggan ng may tubig at bimbo. Inalis niya ang kumot na nakabalot sa katawan ni Ismael. Nakita niyang binasa ng pawis ang katawan nito. Hindi siya nagdalawang isip na alisin ang basang damit nito. Doon ay tila naalimpungatan si Ismael. Agnes, anong ginagawa mo dito? Wala akong gagawing masama sa'yo. Pupunasan lang kita para bumaba yung lagnat mo. Medyo nahihilo ako. Dahil yan sa lagnat mo eh. Pumikit ka na at magpahinga ka na lang para gumaling ka na. Salamat, Agnes. Walang anuman. Ikaw pa ba? Malakas ka sa akin. Dahang-dahang ipinikit ni Ismael ang mga mata. Sobra naman ang pag-aalalang nararamdaman ni Agnes. Paulit-ulit niyang pinupunasan ang buong katawan ng lalaki para kahit papano bumaba ang lagnat nito. Binihisan din niya ang lalaki ng bagong damit saka muling kinumutan. Bumaba siya sa kusina at ininit ang ulam na dala. Maya-maya, umakyat siyang dala ang pagkain. Kinalkal niya ang mga gamot na nasa lamesa. Nang makakita ng paracetamol, kinuha niya iyon sa kamarahang ginising si Ismael. Ismael, kumising ka muna. Kailangan mong kumain para makainom ka ng gamot. Hindi man lang kumilos si Ismael. Nagkaroon ng pagkakataon si Agnes para matingnan ang gwapong mukha ng lalaki. Hindi niya mapigilang iangat ang kamay at malayang haplusin ang mga pisngi noon. Gumuhit naman ang ngiti sa labi ni Agnes. Hindi niya alam kung ano ang nag-udyok sa kanya, pero unti-unti niyang nilapit ang mukha sa mukha nito. Dinampian niya ng halik ang nakatikom na labi ni Ismael. Huli na makaiwas si Agnes. Bago niya mailayo ang mukha, unti-unti nang dumilat ang mapungay na mata ni Ismael. Kumain ka muna, Ismael. Istorbo ka sa magandang panaginip ko. Sorry naman. Kailangan mo kasing uminom ng gamot. Tinulungan ni Agnes na maupo sa kama si Ismael, saka yun sinubuang kumain. Sa tuwing titingin ang lalaki sa kanya, umiiwas naman siya ng tingin.
Nakaramdam siya ng pagkailang sa pagitan nilang dalawa. Uuwi ka ba? Iniisip ko nga kung uuwi ba ako o kaya bukas na. Ayaw kitang iwanan sa ganyang kalagayan mo. Pasensya ka na, Agnes ha. Si Isabel lang naman ang makulit at nakaisip ng ideyang ganito. Malaki na ako. Hindi na ako dapat inaalagaan pa. Kaya ko naman ang sarili ko. Okay lang naman. Wala naman akong gagawin ngayong weekend. Saka minsan lang naman humingi ng pabor si Isa. Kaya nakakaya namang tumanggi. Salamat sa pag-aalaga mo sa akin ha. Pipilitin kong gumaling ka agad para hindi na ako makadagdag sa mga aalalahanin mo. At sino nagsabing nag-aalala ako? Bakit? Hindi ka ba nag-aalala? Natarantak ka nga kanina eh. Tingin ko magaling ka na. Nangaasar ka na eh. May nag-aalaga kasi sa akin eh. Kaya paano hindi ako magiging okay? Sige na, kumain ka ng kumain. Ubusin mo to ah. Si nanay ang nagluto nito. Nang makainom ng gamot, muling nahiga si Ismael at inayos naman ni Agnes ang kumot at unan. Doon ako sa sala matutulog. May cellphone ka naman. Tawagan mo ako kapag may kailangan ka. O kaya kapag sumama ulit yung pakiramdam mo. Samahan mo na lang kaya ako dito. Ay, Ismael, iba na yan. Hindi pwede. Sige na, magpahinga ka na. Salamat ah. Good night. Saka lamang nakahinga ng maluwag si Agnes nang makalabas na siya ng kwarto ng binata. Ay, Diyos ko, Lord. Hindi naman siguro niya alam ang ginawa ko. Sa bagay, kung alam niya, malamang inasar na ako noon. Parang nasasaniban na yata ako. Dapat pala magsimba ako bukas para mabasbasan ako at nang lumayas yung masamang espiritu sa katawan ko. Hindi na rin masyadong nakatulog si Agnes. Kada oras ay sinisilip niya si Ismael sa kwarto nito para i-check kung may lagnat pa nga ang lalaki. Isa pang nakadagdag sa puyat niya ang gumugulo sa isip niya sa ginawang pagnanakaw ng halik dito. Araw ng linggo, naalimpungatan si Agnes dahil sa pakiramdam niya may mga matang nakamasid sa kanya. Pagdilat ng mga mata, bumungad sa kanya ang nakangiting si Ismael. Nakatayo iyon sa harap niya. Balikwas ng bangon si Agnes na kinapa ang gilid ng labi kung may tumutulong laway. Bakit tumayo ka na? Baka hindi mo pa kaya. Medyo okay ng pakiramdam ko. Hindi na rin masyadong masakit ang sugat ko sa likod. Anong gusto mong kainin? Magluluto ako ha. Hindi ka ba uuwi sa inyo? Baka hinahanap ka na. Hindi na ako bata para hanapin. Pero aalis ako ngayon. Magsisimba na muna ako. Sige. Kahit hindi ka na bumalik mamaya, ayos lang naman ako dito. Bahala na. O kaya i-check na lang kita mamaya kung okay ka lang. Huwag ka na makulit dyan ha. Basta magsasabi ako kung makakabalik ako o hindi. Pagkatapos ng misa ay naisipan ni Agnes na gumala sa palengke. Kapag linggo, yun ang araw ng pamamalengke sa kanila, kaya maraming mabibiling samot-saring paninda. Naaaliw siya sa paglilibot at tanghali na nang makauwi sa kanila. Tinaghali ka na yata. Nagsimba po ako, inay. Hindi na ako nakauwi kagabi. Nilalagnat kasi yung kasamahan ko. Ay, ngayon ba? Maayos na ba siya? Opo, inay. Maayos na. Kumain na po ba kayo? Hindi pa ka. Hintay nga kita para sabay na tayo. Habang kumakain na mag-ina, nagkwentuhan sila tungkol sa mga bagong tsismis sa kapitbahay. Pagkatapos kumain, nabasa ni Agnes ang text message ni Ismael sa kanya. Huwag na raw siyang pumunta mamaya sa bahay nito at magpapahinga na lamang daw siya dahil may pasok na bukas sa eskwelahan. Hindi nag-reply si Agnes. Pumasok na sa kwarto para ayusin ang mga gamit niya. Namamalansya siya ng mga uniforme niya at saglit na naglinis ng kwarto. 6:30 na ng gabi nang magpa siyang puntahan ni Agnes ang binata. Dadalhan lang sana niya ito ng pagkain at gamot.
pagsakay niya sa tricycle nang makatanggap ng tawag mula kay Isabel. Hello, Isa. Napatawag ka. Nasaan ka? Nandito ako sa bahay. Aalis nga ako. Pupuntahan ko si Ismael. Dadalhin ko ng pagkain. Ha? Wag. Diyan ka lang sa inyo. Wag mo muna siyang pupuntahan ngayon. Nagtataka si Agnes kung bakit parang nag-hysterical ang kasamang guro. Bakit? May nangyari bang masama kay Ismael? Wala naman. Basta wag mo siyang pupuntahan ngayon. Bukas na lang. Sasabihin ko sa iyo kung bakit. Lalong nag-alala si Agnes, kaya naman nagmamadali siyang gustong bisitahin si Ismael. Parang may iba sa boses ni Isabel. Bakit kaya ganun ang tono ng pananalita nito? Nang may dumating na tricycle, pinara iyon ni Agnes. Samantala, nang lumabas na ang bilog na buwan sa kalangitan, ay nakaramdam naman ng init si Ismael. Dinadalangin niya na sana huwag nang pumunta si Agnes ngayong gabi sa bahay niya. Hindi siya handang mabunyag ang itinatagong lihim nito. Hindi sa ganung paraan at sa ganung pagkakataon. Ilang sandali pa'y ganap nang nagbago ang anyo niya. Inisip pa niya kung lalabas siya para manginain o mananatili na lamang sa loob ng kwarto. Nagpakawala siya ng malakas na atungal, saka umalulong habang nakatingin sa bilog na buwan. Yun ang eksaktong tagpo ng maabutan ni Agnes. Nabitiwan ni Agnes ang dala niya at kumalat sa sahig. Hindi makapaniwala sa nakita niya at nasaksihan ng sariling mga mata. Nilingon ni Ismael ang babae. Kitang-kita niya ang magkahalong emosyon sa mga mata nito. May takot, pangamba, kaba at sindak. Dahang-dahang umatras si Agnes habang hindi inaalis ang tingin sa nilalang na hindi wari kung ano. Iglap lang ay nawala si Ismael sa paningin ni Agnes. Mula sa tirasa, tumalon iyon ng mabilis at nawala sa dilim. Nangangatog pa ang tuhod ni Agnes ng mga sandaling iyon. Nagulo ang utak niya. May bahaging nagsasabi na umalis siya at baka bumalik ang kaibigang nilalang na nakita kanina. Pero ang nasa isip niya, baka mapahamak si Ismael o kaya kinuha noon ang lalaki. Napatutop siya sa bibig sa naisip na yun, kaya nagpasya siyang manatili roon. Tatawagan na sana niya si Isabel para sabihin ang nangyari. Pero biglang may ingay siyang narinig sa itaas. Kinuha niya ang kutsilyo sa kusina at dahang-dahang umakyat sa hagdan. Sumilip siya sa isang nakaawang pinto sa kwarto ni Ismael. Nanlaki ang mga mata ni Agnes nang makita kung paanong nagpalit ng anyo ang aswang. Nang mawala ang maitim na balahibo sa buong katawan noon, saka lamang niya nakilala na yun pala mismo si Ismael. Nakahubad ang lalaki at naglakad papunta sa aparador na parang walang nangyari. Nang makapagbihis na, biglang nawala sa paningin ni Agnes ang lalaking pinanunood. Inilibot niya ang mga mata sa loob. Muntik nang mapatalon sa gulat nang biglang bumungad iyon sa mismong harapan ng pinto. Totoo bang nakita ko, Ismael? O nananaginip lang ako? Yung kaninang nakita mo, ako rin yun. Akmang hahawakan ni Ismael sa kamay si Agnes, pero umilag ang dalaga. Huwag kang matakot sa akin. Hindi naman kita sasaktan. Paano nangyari yun? Anong klaseng halimaw yung nakita ko kanina? Nang mahimasmasan si Agnes, pumayag siyang makipag-usap kay Ismael. Nang marinig niya ang kwento nito, nawala ang pangamba at takot niya sa dibdib. Maniwala ka sa akin. Isang beses lang ako nakatikim ng tao. Puro hayop lang kinakain ko.
Ipinaliwanag ko na rin kina Alex at Oliver ang nangyari sa akin. Alam nila? Oo, hindi naman ako totoong na aksidente. Yung nasa likod ko, tama ng baril ni Isa. Hindi nila ako ikinulong o isinuko sa mga pulis para protektahan ako. At ang sekretong sumpang ito sa akin. Bukod sa kanila, sino pang nakakaalam? Ikaw na lang. Tinext kita kanina na huwag ka nang pumunta. Naisip ko, baka bilog na naman ang buwan. So nangyayari lang yan kapag full moon? Ganun na nga. Ay, buti pala hindi mo ako naisipang biktimahin dati pa. Lagi pa naman kitang inaasar. E di kung nagkataon, nakatay mo na pala ako. Tingin mo ba kaya kong gawin yun? Kanina nga, mas pinili kong umalis. Kasi hindi ko kayang tingnan ang reaksyon mo. Nahihiya ako sa totoo lang. At natatakot din. Baka kasi kung ano magawa ko sa'yo kanina. Makikiusap na lang sana ako sa'yo. Pwede, ilihim mo na lang din ang tungkol sa nalaman mo sa akin. Tingin mo ba ipagkakalat ko yan? Parang hindi kita kilala. Tuwing may bagong chismis dito sa bayan, lagi kang updated. Hoy, sa nanay ko lang din naman nakukuha yun. Hindi ko naman alam na ikaw yung nambibiktima ng mga hayop dito sa lugar natin. Oh my God! Hinalikan pa man din kita! Tapos, Natigilan si Agnes at tinakpan ang bibig. Napangiti naman si Ismael hanggang sa humalakhak ng malakas. Anong nakakatawa? Alam ko ginawa mo yun. Ano? Ay, nakakahiya naman. Buti hindi mo ako sinita o kaya naman tinanong. Alam kong mahihiya ka at hindi ka aamin na ginawa mo yun. Puisit ka talaga kahit kailan, no? Diyan nga nagsimula ang lahat, di ba? Anong ibig mo sabihin? Ngumiti na makahulugan si Ismael at doon natapos ang usapan nila ng gabing yun. Lumipas ang 3 buwan. Nakasukbit ng malaking bag sa balikat si Agnes. Kumakanta-kanta na naman siya papasok sa loob ng faculty room. Pagkababa ng bag, agad niyang tiningnan sa salamin ang kanyang muka. Ay, bakit ba ang ganda ko? Nagpahid naman siya ng pulang lipstick at ipinahid gamit ang daliri ang lumagpas na lipstick sa gilid ng labi. Hoy Agnes, wala ka bang bagong chismis ngayon? Wala eh. Ikaw meron ba? Wala rin eh. Nakakapagtaka nga, no? Wala nang napapabalitang nawawala ng hayop sa mga kapitbahay natin. Good news yun kung ganun. Para wala nang biktima yung aswang ko, no? Baka lumipat na sa ibang lugar para doon mambiktima. Hindi na siguro yun mambibiktima. Baka tahimik na siya. Natigil sa usapan ang 3 nang pumasok sa loob si Ismael. Mabilis itong lumapit sa pwesto ni Agnes at humalik sa labi nito. Uy, napakaaga naman ng langgam. Hindi ba, Sir Oliver? Ay, nakakaingit nga eh. Hindi kasi kayo sanay sa PDA ni Isa. Di mas gusto kasi niya. Sa private lang namin ginagawa yan. O sus, ano kayo mga bata? Love, pinabaunan kita ng food para sa lunch mo. Nagbaon din ako para sa atin. Ikaw ang nagluto? Oo, nagpa-practice na kasi ako ngayon eh. Practice para saan? Para kapag mag-asawa na tayo, ako na yung lagi magluluto. Baliw, kung ano-ano na namang kalokohan yung sinasabi mo. Tumawa si Ismael at naggantyawan nga ang mga kasamang guro na naroon. Hindi kalokohan yun. Parang sinabi mong ayaw mo. Ay, wala naman ako sinabing ayaw. Naku, magsisimula ka na naman, Ismael. Hindi na sumugod pa si Ismael dahil tiyak na masasabunutan na naman siya ng nobya kung magkataon. Napapangiti na lamang siyang iniisip kung paanong nauwi sa relasyon ang inisa nilang dalawa. Bumalik din sa alaala niya na malaki ang naitulong ni Agnes sa kanya para mawala ang sumpa na isinali ng pagiging aswang sa kanya. Hindi tumigil ang babae na maghanap ng makakatulong sa kanila sa kinaharap ng problema. Tuwing nagbabago ang anyo niya tuwing kabilugan ng buwan,
ay dinadalhan siya nito ng sariwang karne na binibili niya sa palengke para hindi na siya mahirapang mangbiktima pa sa gabi. Hindi ito umaalis sa tabi niya kahit na anong pagtataboy na gawin niya. Aminado siyang nawala na siya ng pag-asa hanggang isang araw. Pinuntahan siya nito na kasama ang isang kilalang manggagamot na nanggaling pa sa malayong bayan. Ginamot siya ng matanda para maalis ang dugo ng aswang na nananalaytay sa kanya. Ayon pa sa matanda, ay galing sa aswang na nagpanggap na tao ang dugo na naisalin sa kanya noong naaksidente siya. Naging malinaw ang lahat sa kanya, lalo na nang mapag-alamang mula sa ina. Bigla na lang daw dumating ang nag-volunteer na taong yun na nag-donate ng dugo sa kanya. Dahil critical daw ang kalagayan, kaya hindi nagdalawang isip ang ina na sumang-ayon sa tulong na iniaalok nito. Malaki naman ang tiwala ng nurse sa babaeng nag-volunteer, kaya hindi nila tines ang dugo na naisalin sa kanya. Isang linggo pagkatapos ng aksidente, bigla siya nagbago ng anyo at doon nagsimula ang kinatatakutang kalbaryo sa buong buhay niya. Sa inalay na dasal sa kanya ng manggagamot, sinabayan pa ng pag-inom ng mapait na gamot na ito mismo ang may gawa. Nawala ang pagiging aswang niya. Hindi biro ang hirap at sakit na naramdaman niya noong ginagamot siya. Nag-iinit din ang buto niya sa katawan, ngunit sabi ng matanda, kailangan niya iyong labanan. Isang oras lang din ang lumipas bago mawala ang init na nararamdaman. Saka siya nawala ng malay. Nang magising siya, magaan na ang pakiramdam niya. Nakita pa niyang umiiyak sa tabi si Agnes. Doon niya lalong naramdaman na mahal siya talaga ng babae. Pilit niya lang itinatago at pinipigil dahil sa sitwasyon na nangyari sa kanya. Nang gabing maging bilog ang buwan, napatunayan Ismael na tuluyan ang nawala ang pagiging aswang niya. Hindi na siya nagbago ng anyo hanggang sa kasalukuyan. Tapik sa balikat ang nagpapabalik-balik na tanaw ni Ismael. Tulala ka na naman, love. Tara na, magturo na tayo. Tumayo si Ismael at magkahawa kamay ang magkasintahang lumabas ng faculty room. Wakas. Magkaharap na nakaupo